Puspusan ng inspeksyon ng mga tauhan ng City at Provincial Engineering Office sa mga mahahalagang gusali at establishmento sa Cebu na napinsala ng magnitude 7.2 na lindol. Kabilang dito ang Pasil Fish Market kung saan nagkaroon ng pagguho na ikinamatay ng 4 na tao. Makibalita tayo live kay Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Greggy? Maki, nandito tayo ngayon sa Pasil Fish Market kung saan matatanda ang 4 ang nasawi nang mangyari ang magnitude 7.2 na lindol. Sa ngayon, patuloy ang assessment at pagsasaayos ng mga gusali dito. Samantalang patuloy din naman ang pag-aasikaso ng gobyerno sa mga naapektuhan ng trahedya. Nagpadala ng karagdagang medical teams ang Department of Health Region 7 para sa mga evacuees sa Bohol. Napag-alaman kasing nagkakasakit na ang ilan dito. Suspendido pa rin ang klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong probinsya ng Cebu, kasama ang Mandawi at Cebu City. Ayon kay DepEd Region 7 Director Carmelita Dulangon, delikado pa rin daw kasi para sa mga estudyanteng pumasok, lalo pat patuloy pa rin ang nararanasang aftershocks. Una nang ipinagbigay alam sa mga nasabing lugar na sa November 4 pa ibabalik ang klase. Maraming classroom ang nasira dahil sa lindol. Prioridad daw ng gobyerno ang kaligtasan ng mga bata kaysa sa paghabol sa schedule ng school year. Adto na lang kita magukod tingali sa 2014, January, February, March. Binawi naman ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City ang naunang inilabas na pahayag kaugnay sa pagbabalik ng klase. Sa November 4 na rin daw ang pasukan sa halip na ngayong linggo. Ayon kay Schools Division Superintendent Eduardo Umpad, kung structural integrity lang ang pag-uusapan, nakakatiyak siyang nasa ligtas na kalagayan ang mga paaralan sa Lapu-Lapu City. Pero dahil sa patuloy na aftershocks, di rin maisasantabi ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Dahil sa mahababang suspensyon ng mga klase, magkakaroon daw ng make-up classes sa mga paaralan sa Enero at Pebrero. Posible ring magkakaroon ng shifting sa mga klase, lalo na sa mga paaralang lubhang na pinsala ng lindol. Nag-issue rin si CHED Director Amelia Biglete ng memorandum ng pagsuspinde ng pasok sa colleges at universities sa Cebu. Sa November 4 na rin magbabalik sa eskwela ang mga college student, pero magkakaroon din sila ng make-up classes. Because of the continuous aftershocks, we want to ensure the safety of our students. Maki, sa ngayon patuloy rin ang pag-repack ng mga staff ng DSWD7 at ilang ahensya kasama na ang mga volunteers para sa mga ipapadala sa Bohol. Yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Greggy Magdadaro, Nagbabalita, Pilipinas.